Napalunok naman si Isabel at mabilis na lumabas ng kotse ni Brandon. Kinuha na din niya ang kanyang bag. Hinila agad siya ni Lucas. Ngunit may humila din sa kabilang kamay niya. Nakalabas na din pala si Brandon sa kotse nito. Ano ba, Lucas? Ano bang problema mo? Galit na tanong ni Brandon. Nothing. Bitawan mo siya. His cold voice is like thunder. Mahina ang pagkakasabi nito pero daig pa nitong sumigaw. Walang magawa kundi binitiwan ni Brandon ang dalaga. Fine. What now, Lucas? May gusto ka ba kay Isabel, ha? Paghahamon ni Brandon kay Lucas. It's none of your business. Hinila na nito si Isabel at pagalit na pinapasok sa kotse. Naiwan naman si Brandon na galit sa kanyang pinsan. Pinaharurot ni Lucas ang kanyang kotse at mabilis silang nakalayo kay Brandon. Tahimik lang ito at nakasimangot pa din habang nagmamaneho. Boss, hindi po dito ang daan pa uwi ng bahay namin. Sinabi ko bang uuwi ka na? Masungit nitong putol sa sinasabi niya. Po? Saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong ni Isabel. Medyo malayo na kasing tinatahak nila dahil nasa NLEX na sila. Hindi kumibo ang binata. Tahimik lang itong nag-drive. Boss, Pampanga na po ito, di ba? Ang layo na po natin. Gabi na din po, baka hindi tayo makauwi agad. Nag-aalala si Isabel dahil malayo-layo na din ang kanilang napuntahan. Malapit na tayo. Masungit pa din itong sagot. Pumasok ang kotse ni Lucas sa isang malaking gate. Panay puno sa paligid. Boss, asan tayo? This is our vacation house. Pinarada nito ang kotse sa parking ng malaking bahay. Panay puno, para silang nasa gubat. Bumaba ito sa kotse at pinagbuksan siya. Baba ka na. Utos nito sa kanya. Napalunok si Isabel dahil parang natatakot siyang bumaba. Parang gubat kasi ang paligid. Anong gagawin natin dito? Tanong ni Isabel kay Lucas. Nakatitig lang ito sa kanya. We will do everything we want here. At wala nang mang-iistorbo. Pilyo itong ngumiti bago siya nito hinapit sa kanyang bewang. Titig na titig ito sa kanyang muka. Boss! Bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa ginawa nito. Ang sarap sa pakiramdam na nakapulupot ang kamay nito sa kanyang bewang. I want to kiss you, Isabel. Bulong nito sabay sandal sa kanya sa kotse nito. Napakapit naman siya sa balikat nito dahil parang nanghina ang kanyang tuhod sa sinabi ni Lucas. I want to kiss you all night. Lumapit ang mukha nito sa kanyang labi at buong puso siyang hinalikan. Parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ni Isabel dahil sa simpleng halik ni Lucas sa kanya. Boss, wika niya sa pangalan nito. Dikit na dikit ang katawan nila sa isa't isa. Ramdam ni Isabel ang malakas na hangin. Ngunit para pa din siyang may apoy sa kanyang puson. Nararamdaman niya din ang kahandaan ng binata. I want you tonight. Isang lalaking umubo sa likuran nila, kaya pareho silang nagulat. Napalunok naman si Isabel nang humiwalay si Lucas sa kanya. Mang Juan, nakakunot ang noon ni Lucas. Boss, nadalaw ka. Napatingin ito kay Isabel. Halatang nagulat ito sa kanyang itsura. Wrong timing ka, Mang Juan. Anyway, magbabakasyon ako ngayon dito. And please, don't tell Mom. Seryosong sabi ni Lucas kay Mang Juan. Ganun ba, boss? Sino po yung kasama nyo? Parang natatakot pa si Mang Juan sa itsura ng dalaga. She's my girlfriend. Seryoso na wika ni Lucas. Naubo naman si Isabel sa sagot ng binata. Girlfriend? Ay, sorry boss. Sige po, hindi ko sasabihin kay Madam. Pero malapit na po ang birthday ni Madam at dito po sa resort gaganapin yun. What? Napakunot ng noo si Lucas. Opo, this Friday na po yon. Hindi po ba sa inyo sinabi? Kainis. Mahinang mura ni Lucas. Naisip niyang 3 araw na lang Friday na. Balak pa naman niya magbakasyon sila ni Isabel sa resort na to. Hayaan niyo boss, makakaasa po kayo, hindi ko sasabihin kay Madam na nandito kayo. No need, aalis na din kami. Huwag mo na lang sabihin kay Ma'am na galing kami dito. Dumukot si Lucas sa wallet ng 5,000 piso at iniabot kay Mang Juan. Naku, salamat po boss. Galante ka talaga boss. Makakaasa po kayo.
Ingat po kayo. Naku po, wala palang taste si Boss Lucas. Napakagwapo pa naman, mapupunta lang sa pangit. Bulong ni Mang Juan sa kanyang isipan nang sumakay na sa kotse si Lucas at Isabel. Lumakad na din palayo si Mang Juan. Saan na tayo pupunta ngayon, boss? Tanong ni Isabel dahil malayo-layo na naman ang binabiyahe nila. Itinabi ni Lucas ang kotse sa isang hotel. Iniisip ni Lucas na baka pangangailangan lamang ang kanyang nararamdaman para kay Isabel. Kaya gusto niyang mapagbigyan ng kanyang sarili. Baka pagkatapos ng maganap sa kanila ay mawala ng special niyang nararamdaman para sa dalaga. Nababaliw kasi siya kakaisip lalo na sa gabing hindi siya makatulog. Alam niyang pangit ang dalaga, pero deep inside ay nagkakagusto siya dito kahit ano pa ang itsura nito. Ngayon niya lang naramdaman ang ganitong pakiramdam. Ang lakas naman ng tibok ng puso ni Isabel paghinto pa lang ng kotse ni Lucas sa isang magandang hotel. Napatingin ito sa kanya. Oh my God, ang init sa loob ng kotse dahil sa paraan ng tingin niya sa akin. Wika niya sa sarili. Alam mo ba kung nasan tayo? Tanong ni Lucas kay Isabel. Oo, boss. Napayuko ang dalaga dahil hindi niya kayang sabayan ang tingin ni Lucas sa kanya. Good. Lumunok ito, tinitigan siya. Bakit good? Inosenteng tingin niya rito. Kainis. Nababaliw na nga yata ako. Sigaw ng isip ni Lucas. Gusto niyang damhin ang dalaga. Gusto niyang pagbigyan ng pangangailangan niya. Ngunit may bahagi ng puso niyang umatras dahil gusto niya itong galangin. He can't do this to her. Kainis. Pakiramdam niya iba ito sa mga babaeng dinadala niya sa hotels. What's happening to me? Kanina habang nasa activity hall sila, hindi niya maipaliwanag ang naramdaman niya ng mga oras na napapahiya si Isabel sa madaming tao. Nakita niya ang unti-unting pagawala ng ngiti nito at napalitan ng takot ang ekspresyon ng mukha ng dalaga. Madaming tao ang nang-insulto kay Isabel noong mga oras na nasa harap ito ng stage at naghahanap ng makakapareha nito bilang volunteer. Hindi niya mapaliwanag ang kanyang naramdaman when he saw pain in her eyes. Parang gusto niya itong protektahan sa mga tao. Gusto niyang yakapin ito. He hate that feeling. Kaya nag-volunteer siya para hindi ito tuluyang umiyak. Ngayon niya lang kasi naramdamang bumilis ang tibok ng puso niya. He wanted to know kung bakit ganitong nararamdaman niya para kay Isabel. Boss, bababa po ba tayo? Untag ni Isabel sa kanya dahil malalim na palang kanyang iniisip. Lumunok si Lucas at pumikit ng mariin. I've changed my mind. Uuwi na tayo. Sorry, I can't take you for granted, Isabel. Nakapangalumbaba si Isabel sa kanyang computer desk. Naiisip niya pa din yung nangyari kagabi. Dinala siya ni Lucas sa isang hotel. Ngunit nung nasa parking na sila, nagbagong isip nito. Umuwi sila ng Manila at hinatid siya nito sa bahay nila. Mag-aalas 2 na ng madaling araw yon. Siguro nauntog siya o nagising siya sa katotohanan. Napabuntong hininga ang dalaga. Hoy, babae. Nagising si Isabel sa pag-iisip ng kalabitin siya ni Linda. Kaopisina niya ito at ito lamang ang tumatrato sa kanya ng maayos sa company nila. Kabilang ito sa finance department. Bakit ka nandito? Tanong niya kay Linda. Nagtataka kasi siya kung anong ginagawa nito sa loob ng private office ni Lucas. Nagpasa ako ng documents kay boss. Bakit pareho kayong tulala? Bulong ni Linda sa kanya. Napalingon sila ng sabay kay Lucas. Nakapangalumbaba din itong nakaharap sa computer habang tila malalim ang iniisip. Hindi niya nga ako pinansin eh. Sayang nag-blush on pa naman din ako, nakasing kapal ng blush on mo. Todo ngiti si Linda. Natawa naman si Isabel nang makitang mapulang-mapula nga ang pisngi ni Linda. Anong trip mo, Linda? Aba, syempre idol kita. Alam mo bang sikat na sikat ka na sa buong company natin? Dahil sa halik sa'yo ni boss kahapon. Pabulong pa din itong chismis sa kanya. Saan? Anong saan ka dyan? Naku ha, may iba pa ba kayong halikan kahapon? Nanlaki ang mga mata nito. Namula naman ang pisngi ni Isabel dahil muntik na siyang mabuking ni Linda. Wala no? Nag-iwas siya ng tingin. Naku ha, idol na talaga kita. Haba ng hair mo ha? Sa'yo na ang corona. Ganun talaga ang kilay mo. Tila kinikilig pa na wika ni Linda.
Sige na, umalis ka na. Madami pa akong gagawin tsaka baka mapansin na tayo ni boss. Okay, sige, bye. Mamayang lunch sabay tayo ha. Lumabas na ng private office si Linda. Napabuntong hininga naman si Isabel at napatingin kay Lucas. Muntik na siyang malaglag sa upuan niya dahil nakatingin din ito sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin at nagkunwaring busy. Hindi niya namalayang lumapit ito sa kanya. He cleared his throat bago nagsalita. Lunch na. Napaangat naman ang tingin ni Isabel sa binata dahil nakatayo ito sa harapan ng cubicle niya. May kakaiba talaga sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Malamlam ang mata nito. Sige po. Magla-lunch ba siya sa labas? Never mind. Parang may gusto itong sabihin pero hindi na nito tinuloy ang sasabihin. Nauna na itong lumabas ng private room at parang naiinis ito. Ini-off niya muna ang kanyang computer bago siya lumabas ng private room upang kumain sa kantin. Lumalakad si Isabel sa hallway ng kantin nang may tumawag sa kanya. Psst! Isabel! Lumapit ito sa kanya. Doon ka na umupo sa inuupuan ko. Alok nito. Sige, wait lang, Linda. O-order pa kasi ako. Nginitian niya ito. Okay, hintayin kita. Bumalik na ito sa pwesto. Umorder naman ng pagkain ng dalaga. Umupo siya sa pwesto ni Linda. Wow, dami mo namang in-order, Isabel. Matakaw ka pala. Hindi halata sa katawan mo. Napatingin si Linda sa katawan niya. Nakasuot siya ng white pleated dress. Isa sa mga dress na binili ni Lucas para sa kanya. May bulati ako sa tiyan kaya siguro hindi ako tumataba. Biro niya dito. Nag-umpisa na siyang kumain. Palabiro ka din pala, no? Alam mo kahapon sa activity hall, tatayo na sana ako para mag-volunteer kaso naunahan ako ni boss. Grabe, nakakakilig. Kinikilig pa ito habang nagkikwento. May I join you? Napaangat ang tingin nilang dalawa sa taong nagsalita sa likuran nila. Lucas? Boss! Nagulat si Linda sapagkat ito ang unang pagkakataon na makikikain si Lucas sa loob ng kantin. Halos lahat din ng employees na nasa kantin halatang gulat na gulat. Napatayo pa si Linda sa sobrang gulat. Napayuko naman si Isabel na magtama ang tingin nila ni Lucas sa isa't isa. Sure boss, kayo pa ba? Pinaghila ni Linda ng upuan si Lucas, katabi ng upuan ni Isabel. Naramdaman na lang ni Isabel na umupo ito sa tabi niya. Tiningnan niya ito at pasimple siyang ngumiti. Ngumiti din ito ng tipid sa kanya. Boss, kumakain ka pala dito? Tanong ni Isabel kay Lucas upang mawala ang pagkaka-awkward ng sitwasyon. Yeah, minsan. Nag-iwas ito ng tingin sa kanila ni Linda. Kinikilig naman si Linda dahil alam niyang first time pa lang ng boss nila nakakain sa kantin. Dahil palagi itong nagpapadeliver lamang sa office nito. Inumpisahan na ni Lucas kumain. Habang si Isabel at Linda din naman ay pinagpatuloy pa din ang pagkain nila. Boss, masaya kami ni Isabel dahil sa dami ng bakanting upuan dito ka pa talaga sa amin nakiupo. Masayang pangaasar ni Linda sa dalawa. Siniko naman ni Isabel bigla si Linda dahil sa sinabi nito. Of course. Tipid itong ngumiti at namumula ang pisngi. Of course, ano po boss? Pangungulit pa din ni Linda. Alam mo Linda, ubusin mo na yung pagkain mo. Huwag mo nang kulitin si boss. Singit ni Isabel sa tanong ni Linda. Ay sus! Kinikilig pang biro ni Linda sa kanilang dalawa. Makahulugan ang mga ngiti nito. Hindi na lang nila pinansin ang pangaasar ni Linda. Boss? Isabel? Napalingon silang tatlo kay Mrs. Ortiz. Tita! Napatayo si Isabel upang halikan sa pisngi ang tita Michelle niya. Namiss niya ito dahil hindi na sila halos nagkikita. Pag-uuwi siya sa bahay tulog na ito. Pagpapasok naman siya sa opisina na una na ito. Boss, excuse me lang po ha. Paalam ng tita niya kay Lucas. Halika nga dito saglit anak. Hinila siya ni Mrs. Ortiz sa gilid at lumayo sila ng konti kay Lucas at Linda. Bakit po tita? Naku ikaw bata ka, malapit ka nang mawala ng trabaho sa ginagawa mo. Bulong nito sa kanya. Bakit naman tita? Balitang-balita yung CPR activity niyo kahapon. Naghalikan daw kayo ni boss. Kaya tuloy halos lahat ng babae dito naka-blush on ng makapal. Napalingon naman si Isabel sa ibang babae.
Madami nga ang katulad niyang makapal ang blush on. Tila ginagaya siya ng mga ito. We, tita? Grabe, seryoso sila? Hindi alam ni Isabel kung matatawa siya dahil nagpapakyut pa ang ilan sa mga ito na dumadaan sa harapan pa mismo ni Lucas. Oo, dahil yan sa nangyari kahapon. Kapag ikaw na in love ka dyan sa Boss Lucas, panigurado tatanggalin ka niya sa posisyon mo. Katulad ng ginawa niya sa mga naunang assistant niya. Bulong pa ng tita niya. Huwag naman sana. Kasi na in love na talaga siya sa lalaki. Biglang nalungkot siya sa sinabi ng tita Michelle niya. Mag-iingat ka anak. Huwag ka magpapadala sa mga pampakilig niya. Baka mahulog ka anak. Walang sasalo sa'yo. Hinawakan pa ng tita niyang kanyang kamay. Bumigat bigla ang pakiramdam niya. Parang kumirot din ang kanyang puso. Opo, tita. O sige na, balik na tayo dun. Tingnan mo, dinadaldal na ni Linda si boss. Habang nag-uusap si Mrs. Ortiz at Isabel sa di kalayuan, kinukulit naman ni Linda si Lucas. Boss, umamin ka. Gusto mo si Isabel, no? Todo ngiti ito at pinapaamin siya sa kanyang nararamdaman. Tipid lang siyang ngumiti dito at uminom ng tubig. Naku, boss. Silence means yes. Lalong lumapad ang ngiti ni Linda. Paano mo ba malalaman kung gusto mo na yung isang tao? Tanong ni Lucas kay Linda. Naku, boss. Showbiz ka pala, ha? Ganito yan, boss. Kapag balagi mo siyang naiisip, lalo na sa oras ng pagtulog at paggising mo, tapos kahit hindi naman siya maganda, pero para sa'yo siya pa din ang pinakamaganda sa lahat, lalo na ang ngiti niya, bumibilis ang tibok ng puso mo. Gusto mo siyang makitang masaya at palaging nakakasama. Higit sa lahat, gusto mo ikaw lang ang magustuhan niya. Napainom bigla ng tubig si Lucas sa sinabi ni Linda. Saktong-sakto kasi sa mga nararamdaman niyang lahat ng sinabi nito. Ganun na yon? Gusto mo na agad siya? Hindi ako sanay na nagtatanong ka ng ganyan, boss. Ibang klase talagang magic ng kilay ni Isabel, bilib na ako. Todong ngiti ito. Napangiti na din si Lucas sa sinabi ni Linda. Malamang may magic nga ang kilay ni Isabel. Aniya sa sarili. Oo, boss. Ganun yun. Pag gusto mo ng isang tao, sabihin mo agad. Baka maunahan ka pa ng iba. Tulad nito, boss. Nandyan na ang karibal mo. Papalapit ang pinsan mo kay Isabel, boss. Napalingon naman agad si Lucas kay Brandon. Hindi niya maintindihan pero inis agad ang kanyang naramdaman pagkakita dito. Tumayo siya agad at lumapit sa mga ito. Naiwan naman si Linda na kinikilig-kilig sa upuan. Confirmed. May magic ka talaga, Isabel. Idol na kita. Bulong ni Linda sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ng tatlo. Umami na kaya ng totoong nararamdaman si Lucas para kay Isabel? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maraming salamat po.